Magandang umaga, magandang hapon, o kaya't magandang gabi kung saan man po kayo naroroon. Kami po ay mga miyembro ng GITAN Global Transparency and Transformation Advocacy Network. Kami po ay mga Filipino sa abroad, ngunit patuloy pa rin po kaming nakikibahagi sa mga issue at mga problema ng ating bansa. Sa kasalukuyan, kami ay aktibong nakikibahagi sa kampanya ng mga senador na kabilang sa aming listahan ng mga kandidato. Nais namin pong makatulong sa pagbubuo ng tunay at malakas na oposisyon sa ating bansa para sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Upang mas makilala ng mga botanteng Pilipino ang mga kandidato, kami ay nagsasagawa ng mga panayam hinggil sa mahalagang issue na hinaharap ng ating bansa. Ngayong araw ay kakausapin namin ang dalawang natatanging Pilipina, sina Ginang Heidi Mendoza at Representative Franz Castro. It's my privilege and my honor to introduce them. Si Heidi Mendoza ay pinanganak sa Tayabas, lalawigan ng Quezon. Siya ay dating Undersecretary General para sa United Nations Office of Internal Oversight. Taus-puso siyang naglingkod bilang komisyoner ng Commission sa Audit ng Pilipinas mula 2011 hanggang 2015. Kilala siya sa larangan ng accounting at audit sa Pilipinas at maging sa pandaigdigang antas. Siya ay kinikilala bilang isang matapang na lingkod bayan na nagsusulong laban sa korupsyon at isang matatag na tagapagtanggol ng mabuting pamahalaan, integridad at reforma sa pagbili ng mga kagamitan ng gobyerno. Heidi Mendoza has been honored with the prestigious 2024 Outstanding Professional in Accountancy Award by the Professional Regulation Commission and honored with the 2003 Accountancy Centenary Award of Excellence by the Professional Regulatory Board of Accountancy. She has also been recognized by Yahoo Philippines as one of the 7 modern-day Filipino heroes. Isa sa 7 makabagong bayani ng ating panahon. Si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List ay kasalukuyang nasa kanyang ikatlong termino bilang miyembro at Deputy Minority Leader ng House of Representatives sa 19th Congress. Bago siya nahalal sa Kongreso, siya ay nagsilbi bilang isang public school teacher for 25 years at siya ay nagturo ng matematika. Siya rin ang nagtatag ng naging unang pangulo ng ACT-NCR Union, ang pinakamalaking union ng mga kawani ng gobyerno at ang kauna-unahang union ng mga guro ng public school. Bilang tagapagtanggol ng edukasyon, naging mahalaga ang papel ni Representative Castro sa pagpasa ng Republic Act 10931 na nagbigay ng libreng matrikula sa mga estudyante sa mga state universities and colleges, at RA 11997 na nagpapataas ng teaching supplies allowance sa 10,000 pesos. Bilang kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng Koalisyong Makabayan, isinulong niya ang laban para sa pagdoble ng budget ng edukasyon at pagtaas ng minimum na sahod ng mga guro sa public school as high as 50,000 pesos. Heidi, Franz, thank you for accepting our invitation. Our questions will now begin.
I'm asking the first question. And the first question is on the corrupt 2025 budget. Ang 2025 General Appropriations Act ay malawakang kinokondena bilang posibleng pinakamalalang budget na may kalakip na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ang mga pondo na orihinal na nakalaan para sa PhilHealth, edukasyon, modernisasyon ng militar, at iba pang mahalagang programa ay di maano na redirect papunta ng DPWH at mga cash initiative na tila sumusuporta sa mga kandidato ng administrasyon sa kanilang kampanya. Inaasahan din na lalago pa ang utang ng bansa at ang deficit nito lampas ng 6 trillion. Para sa mga nanonood ng interview na ito, maaari bang ninyong ipaliwanag ng maikli kung ano ang tingin ninyo ang mali sa 2025 budget? At kung kayo ay mahalal, anong mga hakbang ang gagawin ninyo para kontrolin ang paggastos ng gobyerno, tiyakin ang transparency, at alisin ang mga malabo o hindi malinaw na mga entry sa budget sa mga susunod ng pambansang budget? Sa lahat po ng kasamahan natin na nandito sa Pilipinas, magandang gabi sa New York at sa ibang bansa. Salamat sa pagkakaimbita. Ako po ay 27 years na naglingkod sa gobyerno bilang auditor. Nagturo rin po ako at hindi lang nagtuturo, passionate ako pa nagtuturo nito about public financial management. Ang public financial management, pasok po dyan yung budget. May tatlong bagay na mahalaga sa budget. Yung po tinatawag nating allocative efficiency. Dapat ang lahat ng pangangailangan nabibigyan ng karapatang bahagi. Mahalaga ho yan dahil ang ating pong ekonomiya ay pinapatakbo ng budget ng Pilipinas. Yung budget ng Pilipinas ang mag-spur ng economic spending at ng economic activity. So ang ating pong mahalagang dyan ay yung tinatawag nating allocative efficiency. Ang pangalawa po ay yung tinatawag nating operational efficiency. Dito po pumapasok yung korupsyon. At nalulungkot po ako sapagkat sa unang pagkakataon nakita ko po hindi lang merong korupsyon sa budget execution. As early as budget deliberation, nagkakaroon na po ng panliligaw, paglalabi para maisama ang kanilang project at inia-advance na ang share ng ibang lawmakers. Yan po ang aking nabalitaan. Now, pagdating po doon sa tinatawag nating quality of spending, ayan, medyo mabigat po dahil ano yung quality of spending? Nakikita natin yung bang tunay na paggasta, naaabot ba ang proyekto, ang objektibo, ang purpose ng mga project na ginagastusan ng gobyerno. Pero wag po tayo magpaka-technical, usapang mamamayan. Napakalayo po ng ipinropose na budget ng ating presidente vis-a-vis yung budget na kinalabsan in terms of quantity or in terms of amount and in terms of yung tinatawag nating mga programa. Ano pong ibig sabihin yan? Ang budget po ay tinatawag nating the economic plan, the plan of spending ng gobyerno, ng presidente, kasi sinasabi niya, ito yung aking priorities. Kung ang budget ay masyado ng malayo doon sa pinupost ng presidente, ang una pong gagawin dapat ng presidente, tawagan niya yung pansin. Teka, hindi ito ang aking, malayo itong ipinropose ko. Dahil siya po dapat ang magtutulak ng kanyang national agenda, ng ating national agenda. Ngayon, tingnan po natin yung allocative efficiency. Baba tayo pagdating sa paghahati-hati. Ito po yung mga tipong napakalaki ng itinatago at inilalagay sa unprogrammed funds. Para po sa ordinaryong usapan, kung meron po tayong budget, ang unprogrammed funds, ito po ay yung pabagang hindi masyadong kailangan, pero meron din naman tayong nakikitang kahalagahan dito, kaya kung pwede, kung makakuha tayo ng additional na pera, saka natin pupunduhan. Ang problema po sa budget natin ngayon, yung mahahalagang pagkakagastusan, binabawasan ng pera, itinatago, itinatak-in sa unprogrammed funds. At siguro ho,
pinakamaikli na lang na pagpapaliwanag, yung budget na dapat ay sapat, budget na dapat ay walang kupit, ang meron tayo yung budget na pang-eleksyon at hindi budget na makasasapat sa pangangailangan ng mas nakararami. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga sumusubaybay nitong forum, senatorial forum na inorganize ng GITAN. So, bahagi po ako ng pagka-craft ng budget ng 9 na taon mula noong 2016. At ilan po sa napansin natin doon ay yung kakulangan sa transparency in terms of the budget process. Oo nga po, mula doon sa budget call, nagkakaroon ng consultation yan sa mga stakeholders. Tapos nagkakaroon po ng transparent doon sa budget hearing hanggang sa plenary. Pero pagdating po sa bicameral conference committee, doon po yung problema. Wala na pong transparency dahil ilang senador at mga kongresista na lang ang naroroon, no? Sa minority nga, mga 1 o 2 lang ang nandoon. Kaya talagang dapat na sa budget process hanggang sa bicameral committee sana ay dapat ito ay magiging transparent at bukas sa ating mamamayan. At kung dapat wala dito mga insertion at saka yung pagbabawas, tawag namin doon, dagdag bawas. 'Di ba? Kasi aprobado na yung third reading mula sa Kongreso, mula sa House of Representatives hanggang sa Senado. So ang gagawin na lang dapat sa bicameral committee ay yung kung merong may conflict sa mga provisions na between the House and the Senate. Yun po, maging transparent po, open to the public, its deliberation sa BICAM at bigyan ng sapat na panahon. Alam niyo po ang nagiging karanasan namin, pagkatapos sa BICAM, mamayang hapon, dadalhin na po yan sa House of Representatives for ratification. Mali po yun. Dapat bigyan kami ng sapat na panahon para mabasa namin yung final version noong bicameral conference committee na result and at the same time, yung enrolled bill. Tinutulan namin yung mga nakalagay na mga blanco doon sa budget, doon sa binigay na for ratification. Para hindi po mangyari yon, dapat ay maging transparent po yung bicameral conference committee. So ito po yung gusto natin na mangyari sana kapag sakali na maging senador po ako, tayo po ay mag-i-initiate ng pagiging transparent ng budget process po. Siyempre po, last na po ay bigyan talaga ng malaking pondo ang mga social services, education, at least 6% of the GDP. DOH o yung health, dapat ay bigyan ng 5% ng GDP. So yun po, para hindi po nagkukulang tayo sa serbisyo sa ating edukasyon at sa ating pangkalusugan. My name is Bobby. I'm from Sydney. Hi, Bobby. Okay. My topic is about confidential funds. Favorite topic ito ni Franz. Opo. Okay. There has been growing concern over the allocation of millions, probably even billions, in confidential and intelligence funds to the offices of the President and the Vice President, as well as to executive department like the Department of Education. These funds are being distributed separately from those earmarked for national security agencies. This practice traces the roots back to the martial law under Marcos, who authorized such allocation through PD 1177 in 1977. The main criticism surrounding these funds are the lack of transparency, limited auditing mechanism, and the fact that they are granted to officers not directly involved in national security or intelligence. Okay, this is a two-part question. First question, if elected, would you work to repeal this decree and propose legislation
that restricts the use of confidential and intelligence funds to agencies with direct national security mandates, and ensures that both Congress and the Commission on Audit have the authority to review and audit their use. Second question, what concrete steps do you believe should be taken to make the disbursement and use of these funds more transparent and accountable? Po, yung confidential funds po, ngayong taon na ito ay 10 billion, more than 10 billion. Kalahati po niyan, almost half of it ay confidential funds ng Office of the President, no? Sa ngayong taon na ito. More than 4 billion. Kami po ay merong bill, panukalang batas na isinumiti namin noong 2023 when we discovered and exposed the confidential funds of the OVP and the Department of Education to abolish sana yung confidential funds. No, meron din po kaming House resolution to investigate the confidential fund of Sara Duterte as mayor. Kasi alam niyo po ba kung magkano yung confidential funds niya mula nung siya ay naging mayor? Yeah, Almost billion. $500 million. Exactly. 460 million po sa isang mayor. Siya yung pinakamalaki na confidential funds po sa lahat ng mga mayor sa buong bansa. Kaya gusto natin siyang maimbisigahan kung paano yun nangyari. Kaya kami po, halimbawa hindi naman totally ma-abolish itong confidential funds, magkaroon lang talaga ng confidential funds yung mga agency na merong kinalaman sa national security na katulad po ng binabanggit natin, no? Dapat magkaroon ng quarterly report ito sa hindi lang po sa speaker, hindi lang sa Senate President, hindi lang sa presidente, dapat ito ay open ito na maibigay sa mga member of the House of Representatives and Senate para mabusisi po natin ito, no? At syempre ang COA, maging maagap siya sa pagsumite ng AOM every quarter dito sa confidential funds. So yun po yung panukala natin dito, no? At the maximum, i-abolish itong confidential funds, dalhin ang pondo sa mas mahalagang bagay sa social services. At syempre kung hindi natin talagang totally ma-abolish, magkaroon talaga ng mahigpit na pag-audit, pagiging transparent nitong confidential funds. Isa po ako sa naggawa ng guidelines on confidential funds noong 2015-1. Ako po yung merong kailangan gawing paglilinaw. Ano ho? Una ho, hindi natin yung tinatawag nating batas ay hindi natin kailangang nasa power siya ng COA at ng DBM, ng DILG. Una, yung tinatawag nating utilization, reporting, accounting, and audit. Yan po yung sinakop ng batas ng guidelines natin. Ano po? Pag binalikan natin yung batas, yung guidelines, sorry, nako-confuse ako. Pag binalikan natin yung guidelines, which is 2015-1, na andyan po yung ilang controls. Like halimbawa po, may copy ho dapat na isinusumite sa Presidente, sa Kongreso at Senado. Kaya nagulat ho ako, nung nagkaroon ho ng hearing, kumingi ng report sa COA. Siguro ho, either hindi nagbigay or hindi rin alam ng Kongreso o Senado na dapat may kopya sila. Yun po, isa po. Pangalawa, kailangang mapaglalim natin ang distinction ng intelligence and confidential funds. Ulitin ko po, ang intelligence funds po, ito po ay yung talagang mahalaga, direktang tumatama sa national security. Ano po? Ang confidential funds naman po ay for surveillance operation ng civilian agencies. Akin pong ipapaliwanag. Bakit po mahalaga ang civilian agency ay may confidential funds? Halimbawa po, in the case of Bureau of Internal Revenue, kailangan po nila yan para po makapag-surveillance sila ng mga tax evaders. Ano po? Meron po yung linya pagdating sa national security. Ano po? Makikita rin natin yung connect niya. Ang isa pa po ay ang Department of Justice dahil meron po silang Witness Protection Program. Ayan. Pag tinignan po natin yan, kung tama ang paggamit at tama ang pagtupad doon sa guidelines, wala po sanang problema. Pero meron po akong lilinawin na tingin ko ito ang nagiging source ng witness.
yung pong distinction sa pag-submit ng supporting documents. Hindi po natin pwedeng ibukas ng total. Akin lang po ichichika sa inyo. Ako tinakot dito eh. Ang sabi, itumba daw po ako at ako daw ho ang nangangahas na ipahamak ang mga informant. Hindi po ganun ang tuktok ko. Ang akin pong linaw ito. Pag intelligence funds, na meron ho yung talaga na hindi pwedeng i-share sa public. Ano ho? Ang confidential funds po, walang batas na nagsasabing hindi siya pwedeng i-share. At nasa Constitution po, the citizens have a right. Basta ho, meron siyang tinatawag na impormasyon para sa welfare and protection ng citizen. Subalit, akin pong in the case of Department of Justice, ang kanila pong programa, witness protection. Ano po? Sila po'y civilian agency, sila po'y may confidential funds. May Republic Act po sila. Hindi ko lang humaalala yung number ngayon, pero mamaya po siguro aking maibibigay, i-email ko po kay wag lang po ngayon. May Republic Act sila kung saan nagsasabi na ang information on the use of confidential funds ay pwede lang ma-share kung i-declare ng court. So, ibig sabihin po, pag binalikan natin yung guidelines, malinaw po yung distinction eh. Ano po? Ano ho ang pinakang problema? Doon po sa guidelines, nagkaroon ng additional provision. Yung as specified in the GAA. Yan po ang ginamit nilang taguan. Kasi kung tutuusin, wala sana tayong problema ngayon. Alam niyo ho, kahit hindi pa ako tumatakbo, 2021, nag-iingay na po ako noon. Sinasabi ko pong hindi dapat bigyan ng confidential funds ang DepEd. Eh magkabati pa po sila. Eh di binigyan, mali pa nga po ang source ng funds eh. Kasi ang dapat to, ang confidential funds must be specified as such in the GAA. And as I understand, walang provision, di ba, Representative Castro, Congresswoman Castro, wala siya dun sa budget noon, pero binigyan. So ang ibig sabihin po nito, yung pag-abuso sa kapangyarihan at tahasang hindi pagsunod sa guidelines. Ngayon, ano pa ho ang kahinaan ng batas? Aming guidelines, aming guidelines. Nakalagay po doon sa parang pinakang annex. Tingin ko kailangan i-emphasize ito, gawing main part ng guidelines. Nakalagay po doon, yung Special Disbursing Officer, magsicertify siya na ginamit niya yung confidential funds on confidential activities. May kadugtong po yun. At kung kinakailangang isubmite ang mga dokumento sa Commission on Audit, gagawin niya yon. Maglalagay siya ng vault. Nakalagay po doon, journals must be kept in a vault subject to the inspection of the Commission on Audit. Ngayon, ano po ang mga kailangang pagbabago? Kailangang irebisa ang guidelines ng COA. Biro ka naman, 10 taon na akong wala, ayan pa rin ang guidelines. Marami mong nagsasabi sa akin, hinahabol ako, ano daw ang kailangang i-revise? So, wag naman ako ang tanungin. Alam ko kung pero syempre, kailangan hintayin natin, wag natin pangunahin ng COA. Ang unang-unang isasuggest ko dyan, klaruhin natin. Ano ang disbursement voucher? Ano ang supporting documents na kailangan natin sa confidential funds vis-a-vis intelligence funds? Pero sana po ito ang malinaw. Hindi ho natin pwedeng i-sacrifice ang ating national security for the sake of transparency. Ayoko pong ma-misinterpret ako, hahabulin ko agad to. Baka mamaya mag-trending na naman ako ng negative. Uulitin ko lang ho. Kapag ang pinag-usapan po ay national security, lahat ho ng bansa, kahit Amerika, iginagalang yan. Ano ho ang ating pwedeng gawin? Kailangan distinctly identify ano ang supporting documents ng intelligence. Vis-a-vis, ito yung tinatawag nating yung mga certification lang. But in the case of confidential funds, ilagay po natin kung ano dapat, anong pagkakaiba ng documents na magpapatunay sa kanila. Dahil hindi ho gaanong na-distinguish ang pagkakaiba nila. Pangalawa, ito ho yung pwede nating itakbo. At ito sana yung ipopropose ko kung ako po yung mahahalal. Kailangan meron tayong oversight committee sa Kongreso. Ang oversight committee kailangan composed of hindi lang ng legislators natin. Iginagalang ko po ang ating legislators, pero hindi po maiiwasan na kung minsan ay may kanya-kanya pong biases. Huwag kayong mag-alala. Kung manalo ako, pupunta rin ako dyan. At aminado ako, may bias din ako.
kailangan na naandon ang tinatawag nating national security practitioners. Para po balanse, kunin natin yung national security advisors across presidents, di ba? Para sabihin, ay, ari yung panahon ni Erap, ari yung panahon ni Ramos, ari yung panahon ni Cory. In other words, we're looking for soundness and credibility, integrity ng mga decisions and information. Ano po ang gagawin ng Oversight Committee? Una, pag-submit pa lang po ng tinatawag nating work plan. Yung plano, saan mo gagamitin ang intelligence mo? Saan mo gagamitin ang confidential funds mo? Malinaw na. Ito bang plano natin, ito bang ating overall national security plan ay kumukonekta sa planong sinabmit ng armed forces? Okay, intelligence yan. Ito bang confidential funds kumukonekta sa national security? Related ba ito sa mandato ng ahensyang gusto nating pagbigyan ng confidential funds? And then, ano po yung kasunod na katanungan? Paano ginamit? Hindi po natin pwedeng ilaglag sa publiko yan. Yung intelligence, So pagdating ko dun sa Oversight Committee, may pagkakataon po, yung may karanasan, yung intelligence practitioners nila, napakalaki po ng usapin natin sa China, for example. Napakalaki ng ating national security, di ba? Issue. Pero siguraduhin natin na ang pundong inaalat natin dyan, dahil nga talagang kukunti ang ating budget, kailangan ramdam na ramdam at direktang tumatama sa national security. Ngayon, hindi po ako para sasabihin nating i-abolish agad. Kasi po kadalasan sa atin, knee-jerk reaction abolish. Pagkatapos, pagbalik ng bagong administrasyon, tahimik na ito, ibabalik na naman. Ang aking pong proposal, magkaroon po ng tinatawag nating audit ng confidential funds. Dito po sa audit ng confidential funds, at hindi po kay VP Sara lang o sa DepEd lang, lilinawin ko po, magkakaroon tayo ng tinatawag nating sampling basis. Una, on the basis of the size of the confidential funds. Second, on the basis of the nature of the office of the given confidential funds. Ang ibig sabihin po, hinahanap natin yung red flags. Bakit ang laki na rin? Pangalawa, bakit aring ahensya rin? Meron hindi naman dapat. Makikita po ng auditor yung tinatawag nating red flags. Makikita po natin ang patterns of how these funds is being abused. On the basis of the audit of the confidential funds, we can draft a guidelines that hopefully will respond to the needs and to the vulnerabilities, will strengthen the weaknesses of the present guidelines, and will indeed help the lawmakers. Do we need a law to improve how we are utilizing the confidential funds? And doon po naman sa huli, ako po isang ayon din kay Congresswoman Castro, halimbawa, sa gitna ng napakalaking hirap, sa gitna ng tinatawag nating pangbababoy o ng ating budget, kung may basehan on the basis of the audit of the Commission on Audit na dapat siyang i-abolish dahil inabuso, sasang-ayon po ako dyan. But I will not move for the abolition without a basis. Bilang auditor, kailangan po ang ating desisyon, hindi yung wishy-wishy or parang biglang nakita natin na inabuso, etc. o na certain aangal din po kasi ang mga tao At sa akin po, hindi pwedeng pag umangal, kakambyo tayo. Kailangan kaya nating tumayo. Pag sinabi nating abolish it, we can make our stand, abolish it, kahit na anong bugbugan ang mangyari. Pero may basehan. Una, may malalimang audit. Pangalawa, may oversight na gagawin sa Kongreso. Maraming salamat po. Pahabol lang ako, Heidi. The reason why I asked for the abolition of the presidential decree because it was a monster created by a monster with a different environment. Wala pong PD sa confidential funds. What's that? Sorry po. Abolition of a PD. Wala po tayong PD na pinag-uusapan pagdating po sa confidential funds. Mayroong presidential decree during martial law, 1177. That was a different thing. Hindi po ito yung ginagamit ngayon when it comes to the utilization and This is more on the intelligence Ito hong presidential decrees na ito, ginamit natin as legal basis when we draft the guidelines. Sorry po kasama ho ako sa it means to say it's still ginamit natin legal basis. Yeah.
Pero Then why gaya why can't it not be amended according to your own idea of how best it can be served? Hindi ko po sinasabing hindi pwedeng amendahan. Pwede po. Ang sinasabi ko lang po ay ganito po kasi ang aking paningin. Between kaya nating ayusin at kaya nating itama sa ating mga opisina, gaya nga ho na sinabi ko, the guidelines by the Commission on Audit, DILG, the DBM, yun po ang uunahin ko kaysa sa pag-ano po ng isang batas. Alam niyo po kung bakit? Napakatagal magpasa ng batas. At pangalawa, yan nga ho yung exchanges na hindi natin malalaman kung anong resulta. Samantalang ho, nakikita natin ang naging problema ay sa utilization, recording, accounting, and auditing. And that falls within the responsibilities. That falls within the mandate of the agencies I have mentioned. Kung gusto niyo po naman ng i-repeal at sa isang paraan ay tungkol sa batas, okay din po naman ako doon. Ang sinasabi ko lang ho ay may isang mas madaling paraan po. At dahil po ito ay immediate, nagbi-bleed po ang ating budget, nagbi-bleed ang ating resources. So I'm really appealing, let's revise the guidelines na isinilabas ho ng Commission on Audit. Yun po ang aking ibig sabihin. Sorry po. The third question is on the statement of assets and liabilities and net worth of public officials. Ang statement of assets, liabilities, and net worth ay malakas na kasangkapan sa laban kontra sa political na korupsyon dahil nagbibigay ito ng transparency na kinakailangan upang imbestigahan, sampahan ng kaso at pagpaparusahan ang mga tiwaling opisyal. Gayunpaman, isang circular mula sa Office of the Ombudsman noong 2020 ang naglimita sa publikong access sa mga dokumentong ito. Isang hakbang na taliwas sa Republic Act 6713 na nag-uutos na ang mga SALN ay dapat maging bukas sa publiko. Kung kayo ay mahalal, anong mga hakbang ang gagawin ninyo upang ibalik ang buong access ng publiko sa mga SALN? At anong mga batas ang inyong ipapasa upang matiyak na hindi lamang magsusumite ng SALN ang mga pampublikong opisyal tulad ng kinakailangan, kundi gawin nila ito ng buo at sumusunod sa transparency at accountability. So thank you Tina, no, ang lahat po ng kinatawan ng Makabayan Coalition na naupo sa Kongreso mula nung early 2000 po ay nagsasubmit ng SALN sa House of Representatives at ito ay binubukas namin sa media at sa public. So alam niyo po, wala naman po talagang restriction, no? Hindi po nilimitahan ng RA 6713 yung pag-open to the public ng SALN. Ito nga lang yung naging problema sa ombudsman, no? Naglagay ng circular, no, na sinabi kanina ni Tina na noong 2020. Alam niyo po, ilang kongreso ko na po itong kino-question mula noong 2021, no, nung bago na ipinasa itong circular na ito dahil ito po ay labag sa RA 6713. At kung ako po ay maupo ay patuloy pa rin po natin na ibubukas sa publiko ang aking SALN at syempre po ay i-repeal natin or anuhin natin ang ombudsman na tanggalin itong circular na ito dahil labag ito sa 6713 at para po talaga maging transparent ito, no, sa ating publiko ay magki-create na po tayo ng although wala naman po restriction talaga sa RA ay talagang i-strengthen po natin itong 6713 na hindi kailanman na dapat na limitahan na ibukas sa publiko. Publiko po ang Statement of Assets and Liabilities Network ng mga opisyales ng gobyerno. Maging nga po nung empleyado ako mula kahit nang nga po nung teacher ako open po ang SALN ko doon sa kung sino man po yung gusto makakita. Ay, magandang umaga. Salamat sa inyo.
Bahagi po ako dun sa team na nanggawa ng lifestyle check, kung saan ginamit po namin ang mga SALN sa pag-analyze ng mga kakaibang lifestyle ng ating mga custom officials at BIR. Ano po ang tingin ko dito? Una, napakalaking tulong kung pag-file ng SALN, naka-attach ang income tax. At kaya ko pong gawin yon. As a public official, I believe that public office is a public trust. That's Kaya right. ko pong pangunahan na aking pong ipa-file ang aking SALN. I-attach ko po ang aking income tax pag ako po ay public official na. Kasi marami po nang gugulo eh. Ngayon po ako pinaglalabas ng SALN. Sabi ko, wala akong SALN, wala ako sa gobyerno. Pero makakagawa ako pag papasok na ako, di ba? So, pag final mo po sila together, pakita na po kaagad. Dahil po, statement of asset and liabilities. Ay kung makitang marami akong bahay, ay ito lang ang binayaran na tax. May katanungan, ano po? Madali ko naman may paliwanag. Halimbawa, at ako na may nagtrabaho sa ibang bansa, hindi naman exempted naman from payment of tax ang aming di ba? Ano ho ang kahalagahan nito? Mahalaga ho yun para hindi ho tayo basta nagfa-file for compliance. Yan po ang weakness ng batas. Nagfa-file lang, anong ginagawa? Ay di itinatambak. Pag meron nag-complain, saka titingnan. Meron po tayo dapat gawin, palakasin ng civil service. At dapat po ang civil service, siya po yung nakakaalam sa lahat ng empleyado ng pamahalaan, di po ba? Sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan. Dapat meron silang malinaw na guidelines. Ano ang dapat nilalaman ng guidelines? Ano ang valuation? Kasi dito po tayo napapaglaruan eh. Kunyari, ang ilagay ko po ng stocks at ganitong corporation. Pero wala akong number of shares. Wala akong current valuation. Ibig sabihin po, mas detalyado na pag-assess, mas detalyadong pagtataya kung ano ang aking assets and liabilities. Ano po? At sino po ang bibigyan natin ng responsibilidad? Sino ang magmo-monitor nito? Para hindi naman po tayo nabubulaga. Ay for sure po, ang tinututukan natin, yung mga opisyales, kapag nag-away. Pero yung pong mga customs official, yung pong mga taga-BIR, hindi po sila nag-aaway. Patuloy po silang makakatakas sa ating paningin. Pangatlo, nagugulat po ako, wala pong tumawag sa atensyon ng ombudsman. Samantalang may interagency interagency committee. Ito po yung tinatawag natin noon na Solana Covenant. Nagsundo-sundo ang mga committee na ito. Ang pagano po sa SALN, ang guidelines on the SALN, role po yan. Mandato yan ng civil service. Nung pumasok ang ombudsman at yan ay ipinagbawal, dapat umangal ang civil service kung tunay na pinoproteksyonan nila ang interes ng mga manggagawa sa pamahalaan. Kung tunay na sila ba'y naglilingkod bayan. Ayun, kasama rin po ako ni Representative Castro sa pagpapalakas ng 6713 at pagtutol bakit hindi pwedeng i-public ang SALN. Ngayon, sasakyan ko naman po yung sinasabi ng ombudsman na ginagamit daw sa phishing expedition. Kumbaga ay pag may galit, ay kukunin ang SALN at doon gigisahin. Ang tanong ko po, bakit po natin mas pinoproblema yung maling paggamit? Ang unahin po natin, yung tamang paggamit. Kung ako po yung maluklok, yun po ang kaya kong dalhin. Maraming konsepto, maraming teorya, hindi kayang paganahin sa loob ng bureaucracia. Ano ang baon ko? 27 na karanasan. Across agencies, malinis na record. Dito po natin huhugutin. Nakita nyo, hindi ko po binasa ang katanungan na ipadala sa akin. Wala akong binasa dyan. But outright, I can share my views out of my own experience. Bukod sa batas, meron tayong pwedeng kuhitin, meron tayong pwedeng panagutin. At sisiguraduhin ko, pagdating ng budget hearing, tatanungin ko yan sa CSC. Tatanungin ko yan sa Office of the Ombudsman. Kaya tulungan niyo po ako. Marami pong hindi masaya kung ako ay mananalo. Maraming salamat. Salamat, Franz at Heidi. Okay. Bobby Tixon from Teka New Jersey. muna, meron lang akong tatanungin. Tungkol sa SALN, no? Yung mga SALN,
Paano kung gawa-gawa lang nung nagsumiti noon? Wala bang nagbe-verify kung tama yung kuwan? Kasi yung mga annual reports ng mga corporations, merong mga public auditing auditors na nagsasabi na they have verified and yung correctness ng sound na yon. Hindi ba pwedeng gawin yon sa mga high public officials na kailangan may verification ng accountant, licensed accountant, na tama yung SLN nila para kung hindi tama mananagot din yung yung accountant, Ito mawawalan po ng ang lisensya. ito po ang aking kasagutan diyan. Ano ho? Yun po ay sworn. Kaya nga ho, on the basis na mali ang ano mo at sworn affidavit, talaga hong may kaso ka kaagad at pwede kang matanggal. Ito yung una, ano ho, sworn affidavit po Okay. yan. Okay. Kasama po doon sa guidelines na ilalabas ng CSC, yaan. Sila ang mag-draft. Ano yung itsura, ano yung valuation, sino magfa-file, at sino ang team na i-assign sa bawat agency na magre-review. Ito naman po ang pagkakaiba. Hindi po to that extent na mag-hire ng accountant. Alam niyo po, ang bureaucracia po ay, ang biro nga ho ay statement of liability. Wala pong asset. Kaya magre-reklamo po ang taga-gobyerno kapag pinagastos pa natin. Ano po? So ito po ay sapat na, pero dapat bawat ahensya meron titingin. Hindi po ibig sabihin na additional na trabaho na ang ating po titingnan, trend analysis lang. Nung last year, ito ang asset niya, ganon. Meron po tayong mga tinatawag na accounting technique na madali po nating maituro. Alam niyo yung revision ng guidelines ng lifestyle ng SALN ay kasama rin po ako nung consultant naman po ako ng USAID. Hindi ko ho alam kung ano nangyari din sa guidelines na yon. Maganda ho yun dahil naka-specify na ako anong information, paano ang valuation. Ang hindi na lang nahagip ay sino sa bawat ahensya ng pamahalaan na mag-iingat ng SALN. Kasi right now, ang nangyayari, bago mag-April 15, magsasubmit ka sa HR. Pag submit sa HR, yun na yun. Wala nang gagawing analysis. So, ang aking imumungkahi, dapat may naka-assign dyan na magpaaral man lang, kahit na yung tinatawag nating AI lang, di ba? Tingnan natin trend analysis. Trend analysis nila and significant evaluation. Marami na ho tayong pwedeng gawin doon eh. So, yun po ay dapat kasama din sa guidelines. So, in other words, huwag po natin silang pakunin ng accountant at abogado. The sworn affidavit itself is effective. It is the strengthening of the responsibility, the mandate of the civil service, and the crafting of the appropriate guidelines that both balances flexibility and accountability because public office is a public trust. Salamat po. Right. Okay. Okay. I agree po, no? Sworn statement yun. Kaya kung magkakaroon po ng maling entry or nagsisinungaling ang public official, ay liable na siya doon. Pwede na siyang kasuhan. Bobby Tixon from New Jersey. Gusto kong itanong ay tungkol sa bank secrecy laws, no? Lately, salamat sa mga binubulga ni dating Senador Sani Trillanes, no? Na daang milyon, yung iba pa nga bilyon, at ang kanyang mga nabanggit ay yung kay Digong at saka kay Sarah. Pero marami pa sigurong iba, no? Pero yun ang nabanggit niya, doon siya nakatutok ngayon. Despite all of this, how come walang investigasyon? Dahil nga ba sa bank secrecy law? Ngayon, yung bank secrecy law na yon, Bank of PI, yung mga binanggit ni Trillanes, ano? Is the bank secrecy law, and please educate me, I'm not so familiar with this, okay? Itong bank secrecy law, is this sacrosanct? Wala bang way na ito ay ma-override? Okay. Ano ang tingin ninyo kung kayo ay mahahalal, both you, Heidi, and friends, ano ang pwedeng gawin dito? Or is it a way na sapat na ang batas, ang problema ay law enforcement? Is it inadequate law enforcement or inadequate law? Anong tingin ninyo? Yun lang ang aking tanong, please. Para sa akin, kailangan together with the SALN, yung recommendation ni Heidi, no, pati yung income tax na yung binayaran sa tax. So para sa akin po ay dapat open din po ito, no, maging exempted ang mga government
employees and officials dito sa Bank Secrecy Law. Kasi kahit naman po nag-submit tayo ng SALN, nilagay natin doon yung ating mga banks. Kailangan merong way na kung saan ito ay matitignan, no? So para sa akin po, no, kailangan ay maging open po itong bank secrecy law ay dapat exempted dito po yung mga government officials and employees para ito po yung patunay na talagang ang nire-reflect nila doon sa kanilang SALN ay totoo. Kaya yun po, yung sa akin ano, magkaroon tayo ng amendments dito sa bank secrecy law, no? Bigyan din siyempre ng safeguard na hindi ito magagamit sa masama, no, kung sakali na ito ay open para doon sa mga employees and public officials. So, yun po yung tugon natin diyan. So, kung talagang pong transparent, hindi po nagpayaman ang government official or yung empleyado, dapat po i-open niya itong dapat po ma-exempt siya sa bank secrecy law. Okay. Thank you. Before Heidi answers, no, right now, wala ba yung mga exceptions na yan? So the bank secrecy law is sacrosanct? Meron po, meron. Oo, meron. Meron po naman. Kaya lang parang, alam ba kung meron ka ng kaso, di ba? Kailangan nyo muna pong kasuhan yung mga empleyado or opisyal, di ba? So, sa amin naman po, katulad ng halimbawa, at the start pa lang, lifestyle check, para makita na talaga kung paano, no, kung ano itong nasa mga accounts nito. So, meron po exempted, kaya lang kailangan may kaso muna. So kailangan naka-file yung kaso. Opo, kailangan naka-file yung kaso. So yan ang dahilan kung bakit hindi maimbestigahan. Doon po sa discussion sa hearing ni di ba? Kailangan sabi nila, dapat may kaso, mag-file muna ng kaso para ma-open yung bangko, yung bank accounts ni Duterte. Okay. Thank you. May dadagdag lang po ako sa sinabi ni Congresswoman Franz. Maganda po yung kanyang nabanggit. As of now, ang kailangan natin yung waiver. I am willing to issue a waiver on my bank accounts once I got elected. Ano ho ang problema natin dito? Bibigyan ko po kayo ng konting maliit na view with regards to our experience. Di ba marami kaming investigation na ginawa. Pag po tinawag natin yung follow the money approach, ang ibig po sabihin, may transaction, kunyari po ay fertilizer scam, titingnan po natin yung mga supplier ng gobyerno, titingnan natin yung paid check. Yung paid check po nun, checkin ng gobyerno, babalik po sa gobyerno, makikita natin kung saan idinipositong account. Tama po. Bakit po nadidismiss ang kaso? Pagdating po doon sa yung bank account, kunyari ng supplier, ibinalik niya doon sa kung sino man yung kurakot na involved. Wala ho tayong link doon. Covered yan ng bank secrecy. Di ba? So, ang ibig sabihin po, when we follow the money bilang isang investigador, hindi natin mapatunayan. Ito yung kahinaan natin. Hindi natin mapatunayan yung link between how the government funds is converted into private accounts or how government resources are converted into private funds. Malaking tulong po sana kung may exemption. However, napakahirap pong ipasayan. Ako po'y laging nagsasalita sa basis ng katotohanan. Dahil kahit ho anong tulak namin yan, nung kami ang nag-iimbestiga, talaga hong katakot-takot na pag-pushback ang ating natanggap. Una, tunay rin ho naman. Gagamitin din talaga yan ng mga, alam nyo na, uso din ho sa Pilipinas yung mga hold-upan. Hindi pa ako nagja-justify ng ano-ano ho. At talaga hong merong konting security issue na mabubuksan yan. Pangalawa, ito po yung isa pa. Yung bank secrecy law natin, exempted ang impeachment. Tama po ba, Congresswoman Franz? Oo, pwedeng pwedeng ipakuha ang mga bank documents. Sabi nga ho, kailangan muna. Yung iba, kailangan ng court order. Pero mas mahirap kapag ang iniimbestigahan mo, may foreign deposits. Na-experience po namin yan. Dahil hindi ho tayo talagang makakakuha ng kahit na anong information kapag foreign accounts ang pinagdepositohan. Ang tanong ko po sa inyo, sa tatalino ng mga magnanakaw sa gobyerno, sa laki ng pera nila,
magdideposito lang sila sa mga foreign hindi na natin kayang sundan. Ang mapapahamak po dito, yung maliliit na mga opisyales katulad namin dahil ibubukas namin lahat-lahat at tsak paglalaroan kami ng aming kaaway. Nevertheless, kung yan po ang kailangan at ating pong pangungunahan, payag po tayo dyan. Pero kaparehas ni Congresswoman Franz, magbuo tayo ng batas kung saan carefully mapapag-ano natin na kapag ikaw ay public civil servant, ang sweldo niyan pumapasok sa government banks. Land bank yan, di ba? Baka sakali meron tayong arrangement or meron tayong magawang sistema para mas madali nating matrack yan. On the other hand, paano natin itatrack ang mga private accounts? Hindi naman din po kasi ma-exempt yung reality na meron din namang ibang negosyo, meron, although bawal, dapat, pag public official, dahil magko-conflict of interest yan, dapat nga meron ka pang disclosure kung ano ang interest mo sa iba't ibang korporasyon. Ano po? So, sa ano ho talaga, hindi lang bank secrecy law ang problema. Talaga hong napakahirap ng prosecution, investigation at audit sa Pilipinas. Meron po akong pwedeng imungkahi na hindi diretsong tatama sa bank secrecy. Subalit, parang medyo dadali po ang ating pag-iimbestiga. Halimbawa po sa Hong Kong. Kaya po yung tinatawag nilang investigation agency ng Hong Kong, very effective sila sa paghabol. Sa kanila ho kasi, ang burden of proof rests on the defense, doon sa respondent. Halimbawa ho, ako si Heidi Mendoza, napatunayan na nagkamal ng illegal wealth, ill-gotten wealth na 100 million. Nasa akin po yung aking burden of proof. So ako po ang magsasabing, hindi totoo yan. Ito lang ang pera ko sa bangko. I will be the one to present my bank accounts. I will be the one to present my properties. I will be the one to present everything I own and everything I owe. So, naisip niyo yun? Hindi na natin kailangan ng bank secrecy. Di ba? Sana ang ating batas ay gano'n. Yeah. Can I say something? Alam mo ang problema sa Pilipinas, nag-aantay tayo ng dilubyo bago tayo gumawa ng aksyon. Do you remember way back when the Masagana 99 was investigated? Nag-antay ang gobyerno umaksyon nung one by one ang lahat na rural banks who are handling these funds started to fold up. Naalala nyo yung Masagana 99? That was during martial law. Ano ba to? Nag-aantay tayo na bago kumilos. So totoo lang ho, kahit auditor pa lang ako, kilos po kami ng kilos. Kaya nga po, alam na alam ko kung ano naging problema. Kung alam nyo lang ho, mahabang salaysay talaga ho, katakot-takot, ang hirap na danas ng auditor, ng prosecutor, para lang ho tayo makapagkaso. Yeah, I don't think it is just a question of yung COA, hindi nag-act. Ang dapat motu proprio is the Ombudsman Office. Motu proprio dapat nag-act sila. Mahirap po tayong ano ba to? Yun nga yung aking laging sinasabi ay may mga konsepto, may mga ideas, mayroong mga na napakahirap pakilusin within the bureaucracy. So you have to enter the bureaucracy to be able to find a way of how do you move around. Yun po talaga yung doon. Tama po kayo, no? Hinihintay muna natin magkaroon ng isang malaking usapin. At kadalasan sa kalang natin haharapin. Kaya naman po, ang lagi ko sabi, hindi rin pwedeng knee-jerk reaction na, okay, gawa tayo ng batas, ganito. Kasi nagiging hindi ho masyadong napag-aralan. Sa akin no, dapat pag-aralan ng gusto. Sa akin, ready ako mag-issue ng waiver. Pero sabi ko nga, it can be weaponized against those who are honest enough to serve the government. Diba? At maliligtas naman yung iba. Kaya nga nung sinabi ko, itago lang nila sa foreign banks. Itago lang nila sa foreign deposits. Wala na po tayong habol. So, ang sa akin po ay, gusto ko po talagang pag-aralan niyaan. At sana wag niyo po akong laitin dun sa pag-aaral na yon. Dahil nakita ko po yung problemang yan sa napakahabang panahon ng pag-iimbestiga.
Siguro ho, for the meantime, ay i-demand nating mamamayan na mag-issue ng bank waiver ang bawat public official. That we can do through the public pressure. That we can do by electing those who are running na willing talagang magbukas at magtaguyod ng transparency. Mhm. Yung decriminalization of libel, in many countries, libel has been decriminalized, with civil lawsuits for monetary damages considered an adequate remedy. However, in the Philippines, the anti-cyber libel law has often been used to intimidate critics of the government and to suppress free speech. If elected, will you include in your legislative agenda a move to repeal the anti-cyber libel law? Or at the very least, would you support legislation that prohibits government agencies and officials from filing cyber libel cases against private citizens? Sa akin Heidi? ho, titingnan ko ulit. Akin, i-revisit ko ulit siya. Katulad din po ng usapan natin kanina, no? Titingnan natin siya in the sense na paano siya i-weaponize bilang public official at paano rin naman siya magagamit ng ating mamamayan, di ho ba? Yun ang aking titimbangin. Kasi totoo rin ho, katulad ko ho, hindi pa ako public official. Kung takutin po ako, ang ganda na lang. Kung murahin po ako, okay lang. At ako naman po hindi masyadong namumura, awa ng Diyos, ho. Pero yung mga tipong itumba si Mendoza, paano po yun? Yung mga tipong columnist na sasabihin ay perjurious or may perjury case ka. Pero wala naman po akong perjury case, di ho ba? So kailangan ho natin itong balansihin eh. We may be sitting in both Remember my case ho? Parang sulat ni Bobby Tiglao ng kasinungalingan. May perjury daw ako. Bayad utang daw ni Noy yung aking appointment sa UN. Alam niyo na hindi si Noy yung nag-appoint sa akin. It's the Secretary General. Wala akong power ang presidente doon. Ngayon, hindi niyo ba ako papayagang mag-file ng case after nito? Ginawa na po niya yun sa akin noong 2019. Pinalampas ko po. Ngayon, inulit po niya. Di ba? At sino binabanatan niya? Ako. Kasi gusto niyang pahinain yung kandidatura ko. Sa ganito pong sitwasyon, kailangan ho nating balansehin yan. Kasi pwede ho tayong umpos. Nevertheless, ito po yung pangako ko sa iyo. I will always support transparent measures for the government. I will always support accountability measures. Irerespeto ko po ang karapatan ng mamamayan. Kung kaya nga ho, kahit negative comments, open po ako, nakapost po yan sa Facebook ko, wala pong dilitan. Pero as a public official, balansin din po natin. Mahalaga ho yung suporta ng mamamayan sa public official na gumagawa ng reforma. At sa akin pong experience, ang public official na gumagawa ng tama, ginugulpi rin at pilit na sinisira. Ano po ang panlaban ng public official kung siya'y sinisiraan? Hindi naman po ako parang nagiging defensive. Yan po yung naging karanasan ko. Kaya yun po ang aking binabalanse. Nevertheless, hindi ko po yan pagtataguan para hindi ako makapanagot sa dapat kong sagutan. Ang tanong ko lang ho, kung tayo naglilingkod ng tapat, puri-papuri lang ba? Hindi po eh. Yung batikos, okay po yun. Pero yung disinformation, yung maling informasyon, paano po natin poproteksyonan ang ating public official? Remember, tao rin po yan, sasaktan. Hindi lang po yun. Baliwala yung sakit. Public official ka eh. Ang pinakamahirap, mas marami po yung nababayaran para ikay siraan. Napakahirap magtulak ng reforma na kailangan kung wala kang kakampi sa mamamayan. Kung sino po yung maingay, sila po'y karamihan ay bayaran, paano po naman natin itutulak ang tunay na reforma kung hahayaan lang natin tayo binubugbog at sinisiraan. Yun lang po ang sa akin. Pero rest assured, ayoko po kasing mamiscote at baka mamaya may hahabulin na naman ako. Hindi po ako takot dyan. Willing po akong managot kung kailangang managot. Ang akin lang, proteksyonan din naman dahil sa paggawa ng tama, maraming naninira. Salamat po. Okay. Heidi, ang susunod na tanong ay may kinalaman sa grabing pasama na ating balance of payments. Okay? Nung panahon ni Duterte,
Noong panahon ni Duterte, 672 billion ang inutang sa China for his so-called build, build, build. At ito ay mukhang pinalusot ng Congress o natatakot ang Congress, whichever is the case, no? And well, who knows how much, what percentage of that 672 billion really went into construction, no? Who knows, okay? Ngayon, ang tanong, first of all, of course, we know that you disagree with this, but what do you think can be done? Because if we allow the president to arrogate upon himself something which belongs to Congress, okay, and you have people like Duterte and even the guy who's sitting right now going into continuous loans and loans and loans, talagang pasama ng pasama ang fiscal position ng bansa. And needless to say how that will affect the economy, no? Anong tingin mo dito, Heidi? Sir, itatanong ko lang ho yung alam ko ayaw mo dyan. Alin po yung ayaw ko? At baka po mamaya ay ma-misinterpret ako. Well, ano po yung ayaw ko? Hindi ko po ayaw, binabalanse lang natin. The president taking upon himself the ability to decide how much to borrow and where to borrow. Okay. In fact, I just want to add something. Akala ko sasabihin mo ayaw ko sa presidente. Joke. Hindi, biro ho. Okay, talking of balance of payment. Ano ho? Yeah. Ang lungkot ko ho ito. Kahit hindi pa ako nagpa-file, pwede niyo balikan yung Facebook ko. Nung ipinost ng DOF about yung mga loans, etc., and that yung they're favoring China, etc., parang ako nag-comment ako doon kasi I remember mas mababa ang interest na ino-offer ng Japan. Exactly. No, I was about to say that. No, alam ko yan. Oo. So parang nung nakita ko yon, sabi ko ito naman DOF, Diyos ko. Meron tayong tinatawag na constitutional allocation of powers, di ba? The check and balance. Guaranteed yan ng Constitution. Ang problema, kung co-opted yung bureaucracy, walang nagsasalita, walang pumapalag. Kaya talagang masakit sa banks. Wala akong balak tumakbo, sa totoo lang. Tahimik na sana ang buhay ko. At totohanan po ito. Ba't ko ginulo? Dahil bisit na bisit ako at kinakabahan ako, walang pumapalag. So sinasabi ko, dapat nandun tayo lagi. Constitutional allocation of power. Yung check and balance. Paano natin mararamdaman yung check and balance kung walang malakas na maglalakas loob na magque-question. Ano po? Sa budget man yan, sa mga policy decisions, sa tinatawag nating foreign loans. Pero mas mababa yung isa, pero dito tayo nangutang. Ito po yung kasunod kong hihingin sa inyo. Ano ho? Meron po dapat audit report on public debt. Nalungkot ako. Alam niyo kung bakit? The last public debt audit report na pinablish nung panahon ko pa po sa COA, 2011. Wow. Ano po hinahanap yon? Sabi ko, binigyan po tayo ng karangalan ng INTOSAI, International Organization of Supreme Audit Institutions, dahil maganda daw yung ating policies on debt management, ang audit of debt, pero wala pong lumabas na audit report on debt. Kaya nga ho talagang, when I talk about this, kung ganito ako magsalita, sa palagay niyo ba marami pang boboto sa akin? Di ba? Kasi tingnan niyo ho, hindi natin makita saan napunta, paano ginamit yung utang. At tanungin nyo din, may nag-initiate pa sa Congress para tanungin o imbestigahan kung saan ginamit ang ating utang. And yet, ilang porsyento na, hindi ho ako sigurado sa statistics ngayon, pasensya na kayo, na ilang porsyento na ng ating budget ang galing sa utang, di po ba? Yes. Ay kung ano-anong hearing ang ginagawa natin, pero wala tayong hearing on the utilization of our public debt. And there's no pressure. There's no call upon the Commission on Audit to release and publish the audit report on public debt. The Philippine Constitution prohibits political dynasties, but the provision is not self-executing and requires an enabling law to be enforced. I understand there is already a law here. Do you support the passage of such a law? If elected, what steps will you take to ensure the constitutional ban on political dynasties is meaningfully implemented? Okay, ako po ay
mangungumpisal, ano po, ang aking pong advisor dito si Justice Carpio. So nakalagay po yan sa ating constitution na kailangan nga magpasa ng anti-dynasty. Pero siyempre, sino po yung tatamaan ay silang dapat magpasa. Di siyempre, hindi nila gagawin yan. Kaya base po doon, kasama po ako ni Justice Carpio sa isang bayan na nag-file ng motion sa Supreme Court compelling the Congress to issue the anti-dynasty Pero kung wala, dahil paano pa naman po natin ipapasa yung batas na silang tatamaan? Pangungunahan po natin ang Citizens Action. Yung Citizens Initiative. Kasi hindi ho pwedeng walang gagawin ay hindi rin naman natin ma-expect na yung mga nananalong nakikinabang dyan ay sila ang magpapasa dyan. So, pwede tayong magsimula na hintayin muna natin ang action ng Supreme Court. At kung wala pong maging action, hindi naman po natin pinipreempt, tayo po'y gumagalang sa ating mga Korte Suprema, pwede na po tayong magkaroon ng tinatawag na Citizens Action. At hindi ko po kailangang manalo para manggawa ng Citizens Action. Kahit hindi po ako manalo, sasali po ako doon. And we have Justice Carpio as our Sila po yung naka-front doon sa ating petition sa Supreme Court. At ito po'y usapin ng batas at wala na po yatang hindi ko po kayang pamarisan ang kanyang expertise dito. Kaya ako po ay sumusunod sa kanyang advice. Sana po ay maintindihan. Pero of course, kung kailangan magpasa ng kung anumang dapat ipasa, sasali ako. Pero hindi po yun ang kailangan Kasi nasa Constitution na po. Ang kailangan ay magpasa ang Congress ng anti-dynasty na makumpel sila ng Supreme Court. Di ba? Ang tanong lang natin ay, pagdating po sa botohan, baka po sa Senado, kung ako lang ay manalo, baka 2 lang kami, o 3 or 4, di ba? Kaya mas inaasahan ko, yung pag hindi ako manalo. Pag hindi manalo, ang ating pong pangako, this is beyond May 12. Yep. Ayan, may kasunduan na po kami ni Cielo na mag-iikot kami sa buong bansa at i-encourage natin yung citizens' participation in audit. Wow. At saka ito yun, yung Citizens Action. Beautiful. Pero kailangan na may lakas pa pagkatapos ng eleksyon. Salamat po. Ang susunod na question ay may kinalaman sa election rigging noong 2022. Surely you have heard of the TN Trio, right? Okay. Mm-hmm. In fact, Brigadier General Rio is here. Siyang isa dun sa TN Trio. No? Well, yung nilabas nila, they came up with really shocking, damning evidence. Unfortunately, hindi masyadong nabigyan ng sapat na kahalagahan. Okay? So ang tanong namin ngayon sa iyo ay anong balak mong gawin para bagamat natapos na yung 2022, hindi naman ibig sabihin tapos na yun, nakakalimutan na. No? Ang daming cases in fact, General Rio has made a lot of presentations. Ang isang pinaka-glaring dito ay yung gumamit ng isang IP address. In fact, pag nag-explain si General Rio, kaming mga hindi IT people ay natutulala. Pero simple lang naman, sabi niya, no? Isang IP address, parang yun ang address ng bahay mo Okay. And 22,000 vote counting machines use the same IP address. That alone. And then madami ng palusot na sinabi ang COMELEC, and all of those alibis have been debunked by General Rio and his group. No, but still, it hasn't really garnered what we call the critical mass. No? So, what's your stand on this? Congressional investigation. Yes. Anong stand mo dito, Heidi? Okay. Ayan, ito ho yung ko. Una, humanga ako dun sa passion ni na General Rio. Kahit na talagang kokonti nakikinig, walang nagbibigay ng pansin, talagang hindi sila sumusuko. Ito lang ho ang aking problema. Ako yung tao na pag passionate sa isang bagay, kailangan alam na alam ko. And I have to admit, parehas nyo rin ako, hindi masyadong nakakaintindi ng IT. Ano po yung tingin ko? Sana napagbigyan na mapakinggan. And ang tingin ko ang kailangan gawin, pwede natin siyang balikan, pwede natin siyang tutukan for purposes of lessons na pwede nating i-carry forward. No longer as a matter of filing a protest.
Oh, di ho ba? Kasi ito na nga ho nandito na tayo. Ano ho? No longer as a matter of filing a protest, for purposes of filing an election protest, but for purposes of ensuring integrity of the election system. Payag po ako doon. Willing po akong sumali doon. Pangalawa, idadagdag ko po, at ito naman po talaga ang passion ko, yung pong ano natin ng campaign finance. Kailangan po nating tingnan yan. Kasi ho, ang mga nananalo yung may pera. At alam natin kung paano sila nagkapera at alam natin kung saan galing ang kanilang pera. Ang siste lang nito, baka ako pa ang kaunahang gawing analysis. Example niya dahil na wala atang maniwalang kaya kong magkatakbo ng national campaign. Wala daw akong pera. Totoo naman po yung wala. So sabi ko, magpupush ako ng campaign finance, mukhang ako yung gagawin ay ayos naman po sa akin. So ulitin ko po, ginagalang ko po at hinahangaan ng kanilang inisyatibo. Humihingi pa ako ng paumanhin kung hindi ko ito nabigyan ng kaukulang pansin na kasing passionate ng mga ibinigay ko when it comes to public financial management. Subalit, kung ito man ay kung ako man ay maupo, siguro ho, bibigyan ko ito ng pagkakataong magka-hearing, not for purposes of filing an election complaint or protest, but for purposes of ensuring integrity in our election system. Plus, yun nga ho, yung pag-strengthen po natin at pag pinag-usapan po natin yung campaign finance. Kasi ho, hanggat marami at malakasan ang paggastos sa eleksyon, sigurado ho may nakawan. Sigurado ho yun. At napakahirap pong pigilan ng nakawan sa gobyerno hanggat malakihan ang gastusan sa eleksyon. Suntok sa buwan naman po yung wala kang pera pero tumakbo ka. Tungkol doon sa investigasyon, actually nagsalang both in the Senate ng resolution na imbestigahan ang isang IP address na yun, 192.168.0.2 in aid of legislation. At doon din sa Law House ay mayroon din ganong resolution na ginawa imbestigahan sina Franz yun, no? Na gumawa ng resolution na yon. Pero hindi ho, alam niyo naman na ang chairman ng Committee on Reform ay si Amy Marcos, presidente, at yung Speaker of the House ay si Speaker Romualdez, pinsan ng presidente, no? So walang-wala talagang umiral na investigasyon kahit na ang daming mga katanungan. Tama ho si ating panuhin si galang-galang na Heidi na ito ay dapat suriin, siguro hindi ngayon but sometime in the future kung iba ng konti ang mga tao sa Kongreso in aid of legislation para ho na tayo nakakasigurado na ang ating halalan ay talagang malinis and talagang fair, no? Ito ho yung aking tanong ay tungkol sa reforma ng ating eleksyon. Lumalang pagdududa tungkol sa integridad ng ganap na automated na ang eleksyon, lalo na doon sa mga issues na sangkot ang Smartmatic, no? Ay nag-udyok ng maraming mamamayan at mga grupong nagsusulong ng kanilang karapatan na tumawag para sa mas transparent maaring ma-verify na proseso. Isa ho dito sa advokasya na ito ay yung tinatawag natin na hybrid election system, no? Ito po ay manual ang counting sa presinto for full transparency. Alam na tao kung paano binibilang yung kanilang boto. Hindi lang kasi ngayon sa makina, hindi nila alam kung paano binilang ng makina ang boto nila, no? So full transparency na manual ang pabilang, no?
And then ang pag-transmit doon na pwedeng gamitin ang automation through electronic means. Sa ibang bansa nga nag-umpisa na gumamit ng fully automated election system ay sila na ngayon sa manual voting, no? Manual ballot writing at manual counting na kitang-kita ng mga tao, no? Kung kayo po ay mahalal, suportahan niyo po ang magkaroon ng isang batas na amendahan ang automated election law para ho magawa ang hybrid election system. Salamat po. Good morning, General Rio, sir. Of course, kung mahalal po ako, susuportahan ko po yung hybrid system na pinapropose nyo. But before that, I will put COMELEC to task by siguro submitting a position paper in terms of, sila po kasi yung nakakakita ng reality. Ano yung mga problema dito sa naging system natin, and open it up through a hearing then para mapakita natin yung mga ibang NAMFREL, yung mga ibang citizens election monitoring, including din po yung mga international observers natin para makuha natin yung view. Pero naniniwala din po ako, nakita ko po, nag-attend po ako ng lecture ninyo ni Gus Lagman doon sa hybrid. Maganda nga ho yung tingnan. Pero sabi ko nga ho, more than that, when we talk of integrity of our election system, may inam din talagang tingnan yung campaign finance. While I do believe that you have put in so much effort on this, and I respect that and I admire that, I will support it as far as dun sa pinresent ninyo na my understanding dun sa inyong presentation. Pero kailangan din nating hilingin pa yung ibang participants na mag-submit din ng position paper para mas malawak ang ating konsultasyon. Now, ang aking idadagdag ay campaign finance kasi yun din po yung medyo konti kong eksperto at nandun ang aking mga konting pag-aaral. Nag-identify po ako noon. I think naggagawa po kami ng risk assessment ng campaign finance system na meron tayo. At ako nga ho ay kabang-kaba sa lakihan ng gastos dahil sa likod ng isip ko, alam ko ho talaga kung saan nanggagaling ito. Kaya sinusubukan ko rin hong alamin kung kaya ba na tumakbo na hindi naman ganyan ka. So ano yung kailangan pa nating tutukan pagdating sa campaign finance? Dahil medyo marami po tayong mga regulations na kumbaga parang hindi practical at hindi maisagawa ng to the letter. At marami din talagang weaknesses yung existing system. Salamat, General Leo. Salamat po. Yeah. Well, may sinusulong ang petition dito sa 2025 election, less than a month from now, na kung paano maprotektahan mga kandidato natin na mayroon silang paraan para masigurado na yung pagbilang ng makina ay tugma doon sa pagboto ng mga tao, no? At ito po ay yung pagbilang noong voter receipt, yung VVPATs, no? At tuwing tayo magboto, sinusubo natin yung balota natin sa makina, may lalabas yung resibo, tuwing tinatawag na VVPATs, no? Verified Voters Paper Audit Trail, na pwedeng i-check ng voter kung ito nga yung mga kandidatong binoto niya, no? Pero hindi pwede ilabas yan sa presinto. Dapat pag na-okay na sa kandidato, sa voter, ito inuhulog niya sa isang ballot box. So, ito after the election, tinatapon na ito eh. So, ang aming petition ay bigyan ng pagkataon ang mga poll watchers ng mga kandidato na kunan ng pictures lahat itong mga resibo. No? Sandali lang yan, mga 30 minutes lang yan, para mayroong paraan ang mga kandidato na mabilang manually in a later time, of course, yung kung pag binila nila yung voters receipt at hindi tumugma sa pinadala na official election returns ng makina, mayroong basis ng hindi katulad ngayon na walang
wala ka talagang basis, no, ng tayo lahat. Hindi lang yung mga kandidato, pa tayo lahat. You just have to take the word of COMELEC itself. Yun lang. So ito po ang ang isang pwede hong suportahan ng mga kandidato because this is for their own good. Wala ho itong additional cost sa COMELEC. Wala silang gagastusin dahil ang kukuha ng pictures ay yung mga volunteers, no, yung mga poll watchers na accredited. So yun po ang isang namin. Na yung tungkol naman doon sa pundo ng mga kandidato sa eleksyon, na ang laki-laki, no? Isang source ng pundo, of course, yung mga negosyo, mga corporation na nagdo-donate para sa kanilang sariling pakanan, no? In fact, to be sure, sometimes sabay nagdo-donate dalawang malalakas na kandidato na. So sigurado sila na pan sila in good. So ang pan namin, sa ayon pa ho kayo na dapat magkaroon ng batas na magtatakda ng mahigpit na limitasyon kung magkano ang maaring i-donate ng isang individual, kumpanya, organisasyon o negosyo sa mga kandidato o partido politikal. At kung ikaw ay mahalala, which we hope, no? Na kayo na po ay maging member ng Senado natin para ho ang ating bayan, tutulungan niyo po isabatas itong pakanan na ito. Tutulungan ko po kayo dahil wala pong malaking negosyanteng nag-support sa akin. Joke po yan, joke. joke. Tutulungan ko po kayo. Alam niyo po kung bakit. More than that, ito po yung tinatawag nating dun sa reforms on campaign finance. Hindi lang ako ready dahil yung aking ginawang PowerPoint hindi ko makuha kasi I do not have my laptop with me. Nakikibahay lang ako ngayon at ako'y nasa field. Pero pwede kong i-share sa inyo, General Rio, yung ginawa kong risk assessment ng campaign finance. Tutulong po ako. Wala pong halong tutulong po ako. Naniniwala po ako. Kaya lang, it's the implementation, it's the interpretation of the law. Napakarami pong palusot. Pinoint out po natin yan doon sa risk analysis natin ng campaign finance. So, more than yung mahigpitan, ang tanong ho ay paano i-implement. Ako pa po ba ang hindi tutulong ay talaga hong nakakapagod ho yung kampanyang ikaw ay pa-interview, ikaw ay bababasa, mag-e-explain, tapos mapapanood mo, yung advertisement habang ini-interview ka, paid for ng kandidatong walang kahirap-hirap, ay masakit po sa bangs yan. Kaya talaga pong tutulong ako dyan. About the International Criminal Court, in 2018, former President Duterte withdrew the Philippines from the ICC, reportedly to avoid potential criminal accountability for crimes against humanity. Do you support the reinstatement of the Philippines' membership in the ICC? And if elected, will you advocate for the country's return as a signatory to the Rome Statute, which created the court? Opo. At kahit hindi po ako manalo, perhaps as the former Undersecretary General of United Nations, I will really advocate the return of the country to ICC po, to the Rome Statute. Sara Duterte's impeachment trial. Despite the constitutional mandate for the Senate to immediately convene a trial court to hear the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the Senate under Chis Escudero's leadership has yet to do so. Do you support Congress convening without delay, even during the scheduled recess, to move forward with the impeachment trial against Sara Duterte? Ang tanong ho ay yung yung timing, parang gano'n, Ito yung position ko doon eh. Let's do it in the right process. Kasi ho ang pinakamahirap, natapos natin yung proseso tapos natalo tayo by mere technicalities. Nakakahinayang po 'yon.
So sa akin, hindi po ako abogado, ayoko pong makialam kung ano bang tama. Pwede bang mag-convene na. Ang sabi ho ni Justice Carpio, pwede na mag-convene, pero doon sa mga matters na administrative, maggawa na ng mga guidelines, ganito, mag-ano na ng mga affidavit, ayoko pong pasukan yon at hindi ko po expertise yon. Subalit ang tingin ko po, ang akin pong advice, let's do it right. Kasi ho, mahirap po yung naando na tayo sa end and then not technical tayo. Marami ho tayong mga kaso sa gobyerno na hinayang ako minsan kasi meron kaming kulang either sa due process or meron kaming kulang na ebidensya and then nawawala yung kaso. On the other hand, ito rin ho yung aking tinitingnan. Ano ho? Impeachment is a political process. Alam po natin yan. Ano ho? Pangalawa, pwede ho na ang maging desisyon ay ano lang, pagalitan lang, di ba? Or ano lang, I mean, nasa kanila yan eh. At sa Senado na nakikita natin sa survey, parang hindi ako makakaasa na impeachment will be a tool for accountability. God. Hindi ko pa sinasabing against ako ha. Hindi ko pa sinasabing against ako. Ang akin lang ho, let's look at the reality. Let's look at the survey. Look at those who are on top. And imagine din po natin, paano sila nagpipilit talagang ipanalo yung kampo nila? Kasi gusto nila talagang maanuhan ang desisyon dito, di ba? So, sa tingin ko, mahirapan tayo. Pero, kung mangyari po na magkaganon, masisiguro po ninyo na kung saan ang dapat naroon ang pananagutan, nandun po ako. On the other hand, ano po ang pwedeng gawin? Sana ho, dinaan natin doon sa tamang proseso. Ano po, may disallowance po ito eh. Di ba, na hinihingi ng COA. Sana ho, kumilos na rin ang ombudsman. Kasi po nung panahon ni Simeon Marcelo, if I may, naka-disallowance pa lang kami. Without preempting the of the process, kumikilos na ang ombudsman. Ngayon, nagtataka ho ako, wala akong kilos eh. Napakalakas na ng outcry. Medyo marami na napag-usapang ebidensya. Walang kilos. Tahimik lang, di ho ba? So isa ho yun. Pangatlo, naalala niyo ho nung hearing kung saan sinabi ng Special Disbursing Officer na ibinigay niya yung pera doon sa 2 military officer. And then tinapos po nila yung hearing. So, mayroong mga na gumawa ng demand sa DND asking Secretary Gibo na ilabas niya kung ano ang nangyari dun sa hearing. Pwede ba nating malaman saan din nila nung 2 sundalo yung ibalik natin siya sa proseso ang tinatawag nating due process at saka yung sistema ng ating prosecution. Meron ng ebidensya dapat, meron na dapat basis for conducting an investigation ng ombudsman. There is a disallowance issued by the Commission on Audit. And as I have said, without preempting the appeal process and the decision of the COA, di ba? It was done before when Ombudsman Simeon Marcelo was at the Ombudsman. Naka-disallowance pa lang kami. If I may share, ito po yung kaso namin sa Cainta Mayor ng cease and desist order para mapigilan namin yung pagkolekta. Nag-issue kami ng cease and desist order. So, ako, na-stop po yung payment. So, sana ganun din. May disallowance na, although may appeal process pa, sana nasimulan na yung investigasyon. At sana tumakbo sa normal na proseso with due consideration to due process, of course, but then, of course, yun ding efficient and speedy na prosecution. Irespeto ko rin naman po yung impeachment. Ang tingin ko lang ho ay, again, going into the reality, looking at the survey results ngayon, makakaasa ba tayo dyan? And not to forget, it is a political process. Sabi ko nga ho, at the end of the day, ang desisyon nila, sabihin nila reprimand. So nga tayong lahat. Di ba? Pagkahirap-hirapan man natin ang paglabas ng ebidensya, etc., etc. On the other hand, ayoko po sanang mas palalimin pa ang sagot ko rito. Kasi kung manalo po tayo, baka sabihin, ambisyosa ako, magiging senator judge po tayo. At pwede po silang mag-file ng motion na mag-inhibit ako. Kasi masyado akong uma-appeal na bias. Ayoko rin naman ganun ang kalabasan. At sayang naman po ang ating mga pag-prepare. Yeah. Sana balansihin natin yung mga information na na-present ko po. I am not against it, but reality check. Tingnan natin kung saan mas lalong magiging epektibo
pag pinag-usapan ang pananagutan. Salamat po. Thank you. So we've covered several key national issues that need legislative attention. Are there any other laws you plan to propose and advocate for if you are elected? Ay, masyado pong technical ito, pero ito yung passion ko eh. There is such thing as a Public Financial Management Act. So, ano pa po, bago pa po umalis si President Noy, naka-file na yun. Hanggang ngayon walang nangyayari. So, baka ho pwedeng i-refile, pero siyempre, mas papalakasin natin at idadalhin sa katotohanan. Yun ang term ko. I-adjust natin sa ating reality ngayon. Marami po tayong problema sa budget ngayon na masusolusyonan po nitong Public Financial Management Act. Just bear with me. Ayoko pong masyadong i-discuss dahil napaka-technical po ng mga bagay-bagay. Ano po? Pero on a separate note, gusto nyo ng lecture, I can do that. Second, yung pong tinatawag ko na titingnan natin, kapapasa lang ng IRR sa bagong procurement. Pero sabi ko, bumagsak ang tulay. Wala ka narinig, di ba? So sabi ko, ano kaya ilagay natin sa kontrata? Pag yung tulay na ginawa mo, sabi mo 5 taon at hindi tumagal, burden mo ngayon na kontraktor na patunayan. Hindi ako nagkulang, itong ginamit ko, ito yung ganyan. At kung hindi, may criminal case ka. Pero wag naman po akong pagtawanan. Alam ko kung may existing legal and regulatory framework, we have to consult that. We have to make sure na hindi sila mag-aaway. In other words, alam ko pong meron tayong presumption of yung innocence regularity. Pero sa atin naman po sana kapag ganyan sa kontrata pa lang at malakihan at medyo wala pang isang gamit ay bumagsak na, abigawan po natin ng medyo proteksyon ng taong bayan. Sa kontrata pa lang, ayusin natin na lagay mo, ilang taon yan magagamit ng mahusay. Tapos may certification ka kunyari na kung walang patunay na merong abuse or maling paggamit ng ako ay nangangakong magiging liable dito. Pero ipepresent ko naman yung sarili kong na magpapatunay na hindi ako dapat managot. Something like that ho. Gusto ko po siyang pag-aralan pa. Subalit ito ho ang nag-occupy ng isipan ko ngayon. Kasi nga ho, ang hirap ho nating mag-imbestiga na ang lahat ng burden nasa prosecution. Baliktarin natin. Hayaan natin silang magpatunay. Sabihin niya, ay ito ang bakal na ginamit ko. O kaya niya, pakita niya, ito yung bakal na ginawa ko. O ito yung design niyan. O in other words, sa kanila yan. Pero syempre ho, sa hukuman din ho pag-uusapan. Di ho ba? Tingnan natin, kaya ba yung ipasok sa kontrata pa lang? O kaya ba nating ipasok yan doon sa bagong procurement law? Ano ho? Ayoko naman ng pakialaman yung bagong procurement law. Kapapasa lang, kapapasok lang papakialaman agad. Mahirap naman po yun. Pangatlo yung disaster management. May nakita ho kaming mga ilang kahinaan ng batas. Madaming pera minsan para sa disaster, pero sa totoo lang ho, hindi ho masyadong nagagamit yung para sa preparedness. Puro response. At puro response, ito yung tipong parang araw-araw, taon-taon na tayong binabaha, parang hindi pa tayo natututo. So yun po yung gusto kong tingnan. Ano pa ho ba? Gusto ko rin hong tingnan yung sana ho, at tulungan niyo po ako dito. Sana ang COA hindi na pipila para humingi ng budget. Alam niyo po kung bakit? Dito po nangyayari yung auditor mo masyadong mahigpit, ilipat mo yan. May disallowance ka sa akin, kailangan kausapin ko ang auditor mo. In other words, if we want to commission an audit to be independent, objective, and the real protector of the people's money, kailangan hindi sila pipila para sa budget. Yun ho yung ating itutulak. Bakit ho? Ang pangako natin, budget na sapat, budget na walang kupit. Kailangan katulong natin yung mga institusyon na magpapalakas niyan. Kung kaya, sana, matulungan niyo rin kami na makakuha ng sapat na budget at sapat na suporta ng gobyerno ang mga institusyong ito. Yun po yung aking priority. Yung iba naman po ay, syempre ho, upon our consultation doon sa ating mga key sectors at kabilang na nga ho dito yung ilan para sa ating climate change agenda at pati na rin po doon sa ating mga economic yung tinatawag natin paano ba talaga tayo makakatulong sa small and medium industries. Pero yung mga priority bills po na medyo napag-aralan na ay nabanggit ko na po. Salamat po. Thank you. Ay, bilang sa pagtatapos ng interview na ito, maaari mo bang ikwento ang tungkol sa iyong sarili, ang dahilan kung bakit ka tumatakbo sa posisyon
At kung bakit dapat ikaw ang piliin ng mga butante sa darating na halalan? Ay, salamat. Parang paulit-ulit niya itong tinatanong sa akin, pero sasagutin ko pa rin. Ano ho? Okay, thanks. Bakit ako tumakbo? Yung 27 years ka hong nag-o-audit, nakilala mo na't nakita. Yung lahat ng uri ng panluloko. Tapos so yung hirap na hirap kaming halos hindi matulog, halos magsakripisyo, mag-ambagan para makapag-prepare ng mga evidences, etc. Madidismiss ang kaso. Hindi lang ho yun, tatakutin ka pa, ibabribe ka pa. No? Parang minsan nangangarap ka, sana minsan makapunta naman ako dyan sa legislative, baka sakaling makatulong. Now, ano po yung nagpalalim ng aking kagustuhan tumakbo? Nung po may nagsabing team kasamaan at team kadiliman, katatapos lang po natin ng Holy Week. Ang akin pong kung ang kasamaan at kadiliman ay magtagpo, may sisilay na liwanag. Hindi ko na po kayang i-give up yung sinasabi natin wala lang gagawin. Ano? Siguro kaya ko sabihin, nung auditor ako, hindi ako sumuko. Nung commissioner ako, sinigurado kong consistent ang position ko para sa kapakanan ng tao at kapakanan ng mga auditors. Dahil minsan, auditor din ako. Ayoko maririnig yung, ay pagdating sa taas, ibinibenta yan. Silang bahala. Yun ho yung unang-una kong pangako sa mga auditors nung umupo ako. Ngayon, ano po ang pangako ko sa inyo? Budget na tapat, budget na walang kupit. Senadong malapit sa mamamayang Pilipino. Bakit ako po yung iboboto? Wala po akong pera. At nakita naman, paano natin tinatakbo ang ating kampanya. Ito po ay usapang lakas ng loob. Yung tumakbo ka ng wala kang pera, tanga, di ba? Hindi yun eh. Hindi yun eh. Yung tumakbo ka ng walang pera, kasi sukang-suka ka sa eleksyong mukhang pera. Bakit ako po yung iboboto? Sobra na po yung katiwalian. 10 taon na ginawa ang bridge. 1.2 billion. Wala tayong narinig. Ang sinisisi yung truck driver. Masyado daw mabigat. Masabi ko po, baka mabigat ang tongpats. Pangatlo, 62 years old na po ako. At sabi po ng asawa ko, ayaw na daw niyang bumoto. Sabi ko po sa kanya, pag ikaw, the only man na minahal ko at minamahal ko, ay willing nang isuko ang pag-asa. Kung mahal ko yung asawa ko, kailangan ipaglaban ko na huwag mawala ang pag-asa niya. Ganon din ho ang pangako ko sa inyo. Gisingin ang pag-asa, hindi lahat ng lilingkod sa bayan ay magnanakaw. Bakit ako ang iboto? Sapagkat totoo po ako. Kung anong nakikita nyo, kung anong sinasabi nyo, totoo. Sa lahat po ng kampanya, ilang speeches ang naibigay ko, wala po akong binabasa. And I think you will know, in advance nyo yung question, but I never opened that email. I never read it in advance. Dahil ang gusto ko ho, kung anong laman ng puso ko, yun ang matatanggap at maririnig ninyo. Ano ho ang ating dalangin? Suntok po sa buwan, suntok sa langit ang pagtakbong ito. Hindi ho problema ng pera. Ito po ay problema ng maraming hindi masaya dahil tumatakbo ako. At lalong maraming hindi sasaya kung ako'y mananalo. Iniiwan ko po sa inyo ang desisyon. Magandang hali po. Maraming salamat po sa pagkakataon na makadalo sa Senatorial Forum na inorganize ng Gitan. Salamat po sa inyo. Ilan po sa mga mahalagang plataforma ni Teacher Franz Castro sa Senado ay unang-una gawin nating una ang edukasyon. Ang ibig sabihin, doblihin ang budget sa edukasyon. At least 6% ng ating gross domestic product. No, so mahalaga 'yan para hindi po nagpapatuloy yung piringal ng mga kakulangan sa classroom, sa teachers, at iba pa pong mga pangangailangan sa loob ng ating paaralan. At syempre makapagbigay din tayo ng mga tulong sa ating mga private school, subsidy sa mga nangangailangan. Pangalawa ay yung mga yung sweldo ng teachers. Ang gusto natin na maipasa ay yung 50,000 pesos na minimum
salary ng ating mga public school teachers at dapat ang mga private school teachers din ay mailapit ang sweldong ito sa ating mga public school teachers, no? Dahil alam natin na kailangan mabuhay ng disente ang ating mga teachers at hindi sila napipilitan na maghanap ng ibang trabaho abroad o sa iba pang mga field of work. Pangatlo ay yung para sa, alam niyo naman si Teacher Franz Castro ay laban sa korupsyon, ay gusto natin na ma-abolish ang confidential funds, magkaroon talaga ng transparency in terms of budgeting, no, doon sa ating budget araw sa taon-taon, at syempre maipasa yung Freedom of Information Bill, sana maibukas yung yung SALN sa publiko. At gusto rin natin na syempre magkaroon po tayo ng sa health naman, gusto natin at least 5% ng budget sa 5% ng GDP ang budget ng health. So, yun po yung mga mahalagang plataforma ni Teacher Franz. Kasama ko ang 10 iba pang kandidato ng makabayan na nag-advocate ng isang better life para sa ating mga Pilipino, at kami bilang mga mambabatas ay magagawa natin ito kung tayo po ay palarin na mapunta doon sa Senado. Ako po si Teacher Franz Castro, kasalukuyang kinatawan ng ACT Teachers Party List sa Kongreso. So sana po ay maiboto nyo ako sa Senado para magkaroon po ng boses ang mga guro, ang education sector, ang education support personnel, at ang bayan, at ang taong bayan sa Senado. So, ako po ay kabilang sa 11 na miyembro ng Senate slate ng Makabayan Bloc, at kami po ay may dinadalang pambansa demokratikong plataforma na magkakaroon ng alwan sa buhay ng ating mga mamamayan. At syempre po makilala po yung kilalanin po na yung ating kasarinlan, lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea at yung ating soberanya. Mahalaga po ito sa Pilipinas dahil ito po ay isa sa mga recent na issue na talagang controversial sa ating mga Pilipino. Kaya si Teacher Franz Castro po ay lalabanan ang abuso at mga korap sa gobyerno, kaya iboto niyo po number 17, Teacher Franz Castro sa Senado. Maraming salamat, Heidi at Franz. Kailangan kayo ng ating bansa. Ang inyong kakayahan at inyong integridad. Your brilliance, your competence, your compassion, and your integrity. Kailangan natin ng mas marami pang tulad ninyo sa gobyerno. Ang inyong tagumpay ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat.